Magandang araw, class! Ako nga pala si Binibining Regine Kilingin, ang iyong magiging guro sa araw na ito. Ngayong araw ay may bago naman tayong paksang tatalakayin. Pero bago tayo dumako sa formal na pagtatalakay, ay gusto ko muna magbalik-aral muna tayo sa nakaraan na pagtatalakay. Meron ba nakaalala kung ano ito? Tama, ito ay ang pagsusulit. Ngayon ay dumako na tayo sa ating paksang tatalakayin. Ito ang mga uri ng pagsusulit ayon sa pamaraan. Merong apat na pamaraan. Ito ay ayon sa dami ng sinusukat na kakayahan. Nakapaloob dito ang dalawang uri ng pagsusulit na discrete point at integratibo na pagsusulit. Pag sinasabi nating discrete point, ay isang uri ng pagsusulit na nakatuon sa pagsukat ng kaalaman ng mga mag-aral sa mga tiyak na konsepto o kasanayan. Karaniwang binubuo ang discrete point na may tanong at may tiyak na sagot, katulad ng multiple choice, fill in the blanks at true or false. Ang integratibong pagsusulit naman ay naglalayong suriin ang pag-unawa ng mga mag-aral sa iba't ibang konsepto at kasanayan sa partikular na paksa o unit. Halimbawa na lang nito ay ang essay. Ang ikalawang pamaraan naman ay ayon sa layunin ng pagsusulit. May apat na uri ng pagsusulit. Ang una ay ang panuring pagsusulit o diagnostic test sa Ingles. Ito ay ginagamit upang matukoy ang mga lakas at kahinaan ng isang mag-aral sa isang partikular na paksa. Dito nalalaman ng mga guro ang mga kahinaan at kalakasan ng kanyang mga estudyante at magiging gabay niya ito sa kanyang pagtuturo kung ay para alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga estudyante. Ang sunod naman ay ang achievement proficiency test o ang pagsusulit na naglalayong malaman ang kakayahan sa isang particular na larangan. Hindi ito nakatuon sa pag-alam kung ano ang alam ng isang tao, kundi sa kahusayan sa paggamit ang kanyang kaalaman. Sunod naman ay ang achievement test o ang pagsusulit na naglalayong malaman kung sino sa mga estudyante ang natutong ganap, di gaanong natuto. Ito ay ginagamit upang sukatin ang antas ng kaalaman at kasanayan ng isang mag-aaral sa isang particular na paksa. Pang-apat naman ay ang aptitude test. Ito ay binibigay upang mabatid kung ang isang estudyante ay may iwing kakayahan o kawilihan sa isang particular na kurso o career o vokasyon. Ito ay naglalayong sukatin ang potensyal ng isang tao sa isang particular na larangan o trabaho. Kadalasan makikita ang aptitude test kapag nag-a-apply ng trabaho. Sinusukat nito ang kakayahan kung tanggap ka ba sa naturang karir o trabaho. Ang ikatlong pamaraan naman ay ang ayon sa gamit ng kinalabasan ng pagsusulit. Una ang criterion reference test. Ito ay ang pagsusulit na maitinakdang pamantayang maabot na ang estudyante upang masabing siya ay naipasa niya ang pagsusulit. Kadalasan itong ginagamit sa mga gawain na nagbibigay ang mga guro ng pamantayan upang malaman niya kung saan ang hangganan ng kakayahan ng isang estudyante. Dito niya masasabi kung binibigyan ang kanyang pamantayan kung makakaya ng estudyante ang kakayahang ito. Ang sunod naman ay ang norm or reference test. Ito ay ang paghahambing ng mga estudyante sa kapwa-estudyante. Halimbawa na lang ng mga ito ay ang pangkatang gawain o pangkatang pagsusulit na ihambing ang mga estudyante sa kanyang kapwa-estudyante upang malaman kung gaano ang halaman niya sa pakikipagkomunikasyon sa iba. Ang pang-apat na pamaraan naman ay ayon sa kaanyuan. Una ay ang pagsusulit na verbal.
Ang pagsusulit na verbal ay ito ay mga pagsusulit na ginagamit pasulat man o pasalita. Ang ikalawa naman ay ang pagsusulit na non-verbal. Ito ay nakikita, halimbawa nito ay mga paglalarawan o mga pagsasadulaan na hindi ginagamitan ng anumang ingay. Sunod naman ay ang huling pamaraan ay ayon sa kakayahang sinusubok. Ito una ay ang pagsusulit pangwika. Kagaya lamang ng pagsasalita, pagbabasa at pagkikinig. Ang pangalawa naman ay ang pagsusulit sa ibang asignatura gaya lamang ng matematika, agham o sine. Ngayon ay dumako naman tayo sa paghahanda ng pagsusulit. Alamin muna kung ano ang pagsusulit na inihanda. Una ay kapag diagnostic test, ito ay ang layunin na tumukoy sa lakas at kahinaan ng mga estudyante sa isang particular na paksa. At ang achievement test, kung ang layunin ay ang matukoy o sukatin ang kaalaman at kasanayan ng isang mag-aral sa isang particular na paksa. At ang aptitude test naman, kung ang layunin ay malaman ang kahandaan ng isang estudyante sa pagkuha ng kurso o trabaho. At may dalawang uri ng pagsusulit ayon sa paraan ng pagsagot ng mga estudyante. Una ay ang pasulat or written at ang pangalawa naman ay ang pasalita o oral. Meron yun lamang at meron ba kayong mga katanungan o paglilinaw? Kung ganon, ayun lamang po at maraming salamat.